Hazel, mabuti naman at napasyal ka. Tuwang-tuwang sabi ng dati niyang kapitbahay na si Vivian. Nandalawin niya mga ito't dalhan ng kung ano-anong mga pasalubong. Mukhang okay ang trabaho mo ngayon ha? Tipid ng ngiti lang tinugon niya sa kabahagyang napalingon sa dating bahay nila. Kamusta na po sila? Balita ko bakante yung bahay na yan. Kala ko nabenta na nila sa iba. Hindi ko alam pero matagal na silang umalis dyan. Anitong nilapit ang mukha sa kanya. Alam mo ba ang chismis? Ano po? Nawawala yung pulis na kinakasama ng stepmother mo? Mihinang sabi nito sa kanya. Bago umalis ang mag-ina, naririnig ko pa yung madrasta mo umiiyak. May kausap sa phone at pinagtatanong kung nasaan si Raul Falcon ba yun? Natahimik siya. Maiba tayo ng usapan. Ikaw kamusta ka na? Mukhang lalo kang gumaganda ha? Sabi ni Vivian sa kanya. Naku, salamat po. Okay naman po ako saka medyo maluwag yung trabaho ko ngayon. Hindi kagaya nung nag-uumpisa pa lang ako. Kwento niya sa babae. Saan ka ba nagtatrabaho? Sa Montifalco Corporation po, sagot ni Hazel. Wow talaga? Abay ang swerte mo na. Napasok ka sa malaking kumpanya na yun. Masayang sabi nito sa kanya. Kaya nga po aniyang napahinga ng malalim saka kumunutang noo. Saan ho kayo nakatira ngayon sina Tita Nora? Ay, yun lang hindi ko alam. Hayaan mo kapag nakasagap ulit ako ng chismis, ibabalita ko kaagad sa'yo. Ano na nga palang number mo? Ibigay mo sa akin para matawagan naman kita. Pagkagaling sa dati nilang kapitbahay ay dumiretso naman si Hazel sa palengke para kamustahin ang mga dating kaibigan ng papa at mama niya. Tuwang-tuwa rin ang mga itong makita siya doon. Papauwi na siya at nag-aabang ng sasakyan na may humintong isang owner type jeep sa tapat niya. Hazel? Nakangising sabi ng gwapong lalaki sa kanya. Bahagya siyang napakunot noo, maya may lumawa ang kanyang ngiti nang makilala ang lalaki. Kuya Ricky? Saan bang punta mo? Sumakay ka na dito. Ihahatid na kita at baka mahirapan kang sumakay dahil rush hour, sabi nito sa kanya. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Kaagad naman siya sumakay sa owner nito. Nilingon pa niyang pinamili nito sa likuran. Saan ang deliver na mga yan? Tanong niya dito. Nagbabuy and sell kasi ang lalaki ng kung ano-ano at kung saan-saan din ito yun dinadala. Sa may Tondo. Saan bang punta mo? Ihahatid mo na kita. Sa Makati, pero okay lang kahit wag mo na akong ihatid. Ang totoo gusto ko lang namang mga musta. Matagal na akong walang balita kay Ella. Biglang lumungkot ang mukha niya ng maalalang kaibigan. Yung huling kita namin medyo hindi maganda. Naikwento niya nga sa akin. Pasensya ka na sa kapatid kong yun. Asang-asa kasi na magiging maghihipag kayo. Kaya nagalit siya nung malaman niyang binasted mo ko. Natatawang sabi ni Ricky sa kanya. May pait sa mga labing napangiti siya. Hindi nga ako makapaniwalang dahil lang doon magagalit siya sa akin. Makakalimutan niya rin yun. Anitong bahagya siyang nilingon. Kamusta ka na nga pala? Balita ko wala ka na dun sa tinitirhan niyo. Nabenta na madrasta ko yung bahay ni na mama at papa. Sabi niya dito. Kung paano hindi ko alam. Talaga? Saan ka na ngayon nakatira? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Hindi niya alam kung sasabihin dito tungkol kay Johan o hindi. At speaking of the devil, biglang nagring ang phone niya at makita ang pangalan ni Johan sa screen. Napabuntong hininga siya ng malalim saka sinagot ito. Hello, are you out of the house? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Hindi na siya makatanggi pa dahil maririnig naman sa background ang ingay ng mga sasakyan. Binili na kasi siya nito na wag siyang lalabas ng bahay dahil 2 araw itong mawawala. Sabi nito pupunta ito sa Hong Kong. Kompleto naman na raw ang lahat ng mga kakailanganin niya kaya hindi niya na kailangang lumabas ng bahay. Umuulan siya dito pero ilang oras pa lang itong nawawala ay lumabas na kaagad siya ng bahay. Shit Hazel, bakit man tigas-tigas ng ulo mo? Iritadong sabi ni Johan sa kanya. Halos mapunit ang eardrum niya sa lakas ng boses nito. Bakit bang OA mo? Saka wala kang dapat na ipag-alala. May kasama ako at safe na safe ako sa kanya. Remember yung sinasabi ko sa iyo noong isang gabi? Yung lalaking hindi niya tinuloy ang sasabihin, nilingon niya si Ricky. Magsalita ka nga kahit simpleng hi lang. Baka kasi sabihin niyang nagsisinungaling ako. Request niya kay Ricky. Nilapit niyang hawak na phone sa bibig ng lalaki. Hi, sabi naman ni Ricky dito. O ayan, baka sabihin mo nag-iimbento ako ha. Kaya relax ka lang, okay? How fun! Pagkasabi nun ay inoff na niyang kanyang phone para tiyaking hindi nito muling mangungulit pa. Sino yun? Takang tanong ni Ricky sa kanya.
Boss ko, makulit. Samantala, hindi mapakali sa kanyang suite si Johan. Narinig niyang boses ng taong kasama ni Hazel. Lalaking at ewan ba niya kung bakit. Boses pa lang nito'y parang hindi na niya mapagkakatiwalaan. Ito bang lalaking tinutukoy nito na gusto nito? Naiinis siya sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Ilang beses niyang tinatawagan si Hazel pero naka-off ng cellphone nito. Mas lalo lamang siyang nabibwisit sa parang batang asal nito. Hindi ba nito alam kung gaano kadelikadong magpakalat-kalat sa daan? Lalo ngayong nabalitaan niyang ilang linggo nang nawawala si Raul Falcon. May kutob siyang nasa kalinga ito ng amo nito. O baka ipinapatay nito nang malamang napasa kamay na niya ang USB. Nagtagis ang kanyang mga bagang. Si Raul Falcon ang nag-assassinate sa dating senador. Hindi sinasadyang natuklasan yun ng kanyang ama, kung kaya't na-ambush ang kanyang mga magulang pagkatapos ng ilang buwan. Hindi niya alam kung sangkot din si Raul Falcon sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Kaya nga inutusan niyang dalawa sa kanyang mga tauhan para imbestigahan ang tungkol doon. Ngunit isang bagay ang napag-alaman ng mga ito. Si Raul Falcon ang pumatay sa ama ni Hazel. Pinalabas ng mga itong aksidente ang nangyari. Na-claim na mga itong insurance ng matanda. Naibenta din ang bahay na pag-aari ng pamilya ni Hazel. Napag-alaman niyang ang lahat ng yun dahil sa tulong ng isang mataas na tao. Napakuyom ang kanyang mga palad. Hindi pa siya sigurado kung ang mataas na taong yun ang pumoprotekta dito ay siyang nagpa-ambush sa mga magulang niya. Iisa lang ang tsak niya. Iisa-isahin niyang durugi ng mga taong pumatay sa mga magulang niya. And shit, si Hazel, kung hindi ito makikinig sa kanya, kapahamakan ang kahihinatnan nito. At sino bang lalaking kasama ng babaeng yun? Wala pa siyang isang araw na nawawalay, binibigyan na kaagad siya nito ng sakit ng ulo. Nanggigigil siya. Dito na lang ako bababa, sabi ni Hazel nang malapit na sila sa subdivision. Alam niya hindi rin naman makakapasok ang sasakyan ni Ricky doon. Besides, ayaw niyang malaman na dito kung saan siya nakatira. Baka mag-usisa pa ito ng kung ano-ano kapag nalaman nito na sa isang exclusive subdivision siya nakatira. May bibilin pa ako sa grocery. Ayaw mo bang hihatid kita sa tinitirahan mo? Hindi na, salamat na lang. Ikamusta mo na lang ako kay Ella. Pakisabi miss na miss ko na siya kahit minsan may pagkaloka-loka siya. Pabiro pang sabi niya dito. Okay, sayang at hindi ko malalaman ang tinitirahan mo. Siguro ayaw mo lang maligawan kitang ulit. Nagpapahiwatig na sabi nito sa kanya. Uumpisahan mo na naman yan ha. Alam mo namang wala sa isip kong tungkol dyan. Masyado ako maraming problema para sa mga ganyan. Pagsisinungaling ni Hazel dito. Ang totoo, kahit siguro paulit-ulit siyang suyuin ni Ricky, hindi siya magkakagusto dito. Malinaw na kasi sa puso niya kung sinong gusto niya. Kung makakapamili nga lamang ang kanyang puso, hindi niya pipiliin si Johan. Pero parang may sariling isip ang puso niya. Hindi niya kayang diktahan, mas lalong hindi niya kayang pigilan. Lumabas naman tayo minsan, tayo ni na Ella. Kahit sa friend lang na gaya ng dati, pakiusap nito sa kanya. Okay na sa akin yun. Wala namang problema sa akin basta hindi ako busy. Sumila ang isang ngiti sa mga labi ni Ricky. Hindi pa rin nagbabago yung feelings ko para sa'yo, Hazel. Halos paanas lamang nasabi nito sa kanya. Ano ka mo? Muntik nang mabitawan ni Rodolfo ang hawak na tasang may laman na kape. Yung may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo ang napangasawa ng pinsan mo? Malakas ang tonong tanong nito sa kanya. Tumango si Rose Ann. Kaya pala nakatira sa mamahaling subdivision ng puta. Hindi makapaniwalang sabi nito sa kakumunatang noo. Paano nakatisod ng mayaman ng babaeng yun? Hindi ko nga po alam, tay. Inggit na sagot ni Rose Ann. Nagtagis ang kanya mga bagang na maalalang pamamahiya ng boss nila sa kanya. Baka nga hindi na ako makabalik pa dun bukas. Gaga ka ba? Singal na matanda sa kanya. Dapat nga tumaas ang posisyon mo dahil kay Hazel. Dapat tulungan ka niya. Nakagat niyang kanyang labi saka parang maiiyak na tumingin sa ama. Inaway ko si Hazel. Naabutan kami ng boss ko. Galit na galit siya sa akin. Pakaramdam ko, ba na ako dun bukas? Ani hindi na napigilan ang pagpatak ng mga luha. Daanin mo sa drama. Humingi ka ng sorry. Diskartehan mo. Kailangan natin ang trabaho mong yan, Rose Ann. Alalahanin mong nabaon ako sa utang. Maigapang ka lang sa pag-aaral. Ngayon ang pagkakataon para makabayad ka ng utang mo. Hindi na siya umimik pa. Naka-jackpot pa lang Hazel na yun ha? Anang matandang dumukot ng isang stick ng sigarilyo at sinindihan.
Abay, dapat makinabang rin tayo sa pera ng babaeng yun. Alangan namang siya lang magtatamasa ng ginhawa habang tayong mga kamag-anak niya. Heto at naghihirap, sabi pa nitong napangisi. Matagal-tagal na rin hindi nalalangisan tong mga labi ko. Baka dito na ako saswertihin. Kumunot ang noo ni Roseanne. Bakit dito tayo titira? Nagpoprotestang sabi ni Lily habang ginagalang paningin sa maliit na bahay na nilipatan nila. Nasa na yung napagbentahan ng bahay at saka yung perang nakuha nyo sa insurance? Yang magaling mong ama, naisahan ako. Nasa kanyang lahat ng pera. Singhal ni Nora. Parang may iyak na napaupo sa lumang sofa. Tinangay niya lahat ng pera natin pagkatapos hindi nagpakitang tarantadong yun. Tuluyan na itong napaiyak. Ni hindi tayo naalalang tawagan. Kasalanan niyo to. Kung tinulungan niyo ako kay Johan, hindi tayo maghihirap ng ganito. Ano bang gusto mong gawin ko? Hindi ba nga tinakot na siya ng ama mo pero ayaw niya talaga sa'yo? Ginawa na namin ang lahat para lang magustuhan ka ng lalaking yun. Hindi ka talaga niya type. Tanggapin mo na lang yon. Sigaw ni Nora sa kanya. Napaikpi siya. Muli niyang naisip si Hazel. Hanggang ngayon hindi pa rin niya mapaniwala ang dito napuntang kanyang si Johan. Kasalanan niyo to. Kung binigyan niyo ako ng perang pampasurgery, hindi ako iiwan ni Johan. Hindi niya ako ipagpapalit sa babaeng yun. Tila nawawala na naman sa sariling sigaw niya sa ina. Nagulat siya na sampalin siya nito ng ubod ng lakas. Kailan mo ba tatanggapin na kahit na anong gawin mo, hindi ka niya magugustuhan? Kaya tigilan mo ng ilusyon mo sa kanya? Sigaw nito sa kahumagulhol na naman. Ang intindihin mo yung paghahanap sa tatay mo. Puros ka na lang Johan. Talaga bang hindi ka nag-aalala sa tatay mo? Mag-iisang buwan na siyang hindi nagpapakita. Baka sumama na yun sa ibang babae kasi matanda ka na. Nakaisbid na sagot niya sa ina. Hayop ka? Matapos kitang alagaan at ibigay ang mga luho mo, sasagot-sagutin mo lang ako ng ganyan? Sarili mo lang talagang iniisip mo. Lahat ng ito ginawa ko para sa'yo pero ganyan pang isusukli mo? Sumbat ng ina sa kanya. Ano bang ginawa niyo? Tingnan niyo kung ano nangyari sa akin ngayon. Eto bang buhay na gusto niyong ibigay sa akin, ha? May sarkasam sa tonong sabi niya dito. Saka kunwari pa kayo, ang sabihin niyo, ginamit niyo lang ako para sa mga sarili niyong ambisyon. Pagkatapos ngayon pumalpak ang mga plano niyo, akong sisisihin niyo? Hayop ka talaga, Lily! Gigil na sabi ng matanda sa kanya. Manang-mana ka sa tatay mong hayop ka! Parang walang naririnig na tumakbo siya papalabas ng bahay. Iyak siya ng iyak habang nakaupo sa may pintuan. Hindi ganitong klase ng buhay ang pinapangarap niya. Hindi pa siya tapos kay Johan. Babawiin niya ang para sa kanya. Hindi siya makakapayag na maagaw lang na isang gaya ni Hazel ang kanyang si Johan. Hindi dalawin ng antok si Hazel ng gabing iyon. Iniisip niya kung anong gagawin ni Johan sa Hong Kong. Trabaho ba or pleasure ang pinunta nito doon? Naisip pa lamang niyang may kasama itong chicks sa Hong Kong ay parang pinipiga ng puso niya sa kirot. Pakiramdam niya nagsisikip ang dibdib niya. Bumangon siya at nagtungo sa may swimming pool. Solo lang naman siya doon kaya malakas ang loob niyang magsuot ng swimsuit. Dinaw-daw naman niya ang kanyang mga paa sa tabi ng pool. Maya-maya ay naalala niyang mapanood siya ng TV. Kumuha siya ng alak at nagsalin sa baso sa kamuning bumalik sa pool. Nagtatampisaw lang naman ang mga paa niya sa gilid ng pool. Wala siyang balak lumangoy dahil hindi pa naman siya ganun kagaling na lumangoy. Mahirap nang malunod siya. Walang sasagip sa kanya ngayon. Nasarapan siya sa lasa ng alak. Manamis na yun kung kaya't kinuha na niyang bote at dinala sa kanyang labi. Nagfeeling mayaman siya. Hindi ba ganitong mayayaman sa pelikula kapag bigo sa pag-ibig or may problemang dinadala? Pupunta sa tabi ng pool habang tahimik na umiinom ng alak pagkatapos ay iiyak. Hindi nga lang siya makakapagbasag ng mga gamit doon dahil paniguradong mapapagalitan siya. Kaya hanggang ganito na lang ang magagawa niya. Ilalabas niya lahat ng inis na nararamdaman niya. Inisa-isa niya sa utak ang mga taong may atraso sa kanya. Ang kanyang madrasta, si Lily, si Roseanne. Babangon ako at dudurugin ko kayo. Sambit niya habang ginagaya ang ekspresyon ng mukha ni Sharon Cuneta sa isang lumang pelikulang napanood niya. Halos maubos na niyang alak kung kaya't naliliyo na siya. Lasing na rin siguro siya dahil nakikita na niya si Johan. Madilim ang mukha habang nakatingin sa kanya. What the heck are you doing? Dinig niyang sigaw nito. Napatawa si Hazel. Tumayo siya at lumapit sa lalaki. Talaga nga yatang lasing na ako. Akalain mo naririnig kita? Sabi ni Hazel dito. Bakit ba kahit sa guni-guni ko, ginugulo mong utak ko?
What the heck I am doing? Hindi mo ba nakikita nagiinom ako? Parang nababaliw na tumawa si Hazel sa kapinindot ang mukha nito. Alam kong guni-guni lang kita ngayon. Kaya sasabihin ko lahat ng gusto ko sabihin sa'yo, okay? Alam mo ba ang inis na inis ako sa sarili ko kasi? Napatitig siya kay Johan. Nasisiraan na nga siya talaga ng bait dahil parang totoong nakatayo ito ngayon sa harapan niya. Ano ba ito nangyayari sa kanya? Pinisil niyang mukha nito, mainit ang balat nito. Tinampal niya sarili. Gusto niyang matawa dahil nasisiraan na nga yata siya. Heto at guni-guni niya ay parang totoong nangyayari. Kasi naiinis ako kapag naisip kong may kasama kang iba sa Hong Kong. Pero bakit naman ako maiinis? Sino ka ba sa buhay ko? Ni hindi nga kita gusto. Naririnig mo ba ako ha? Hindi kita gusto. Sigaw ni Hazel dito. Maraming ibang lalaki dyan kaya hindi ako magkakagusto sa'yo. You're drunk? Sino may sabing lasing ako? Hindi ako lasing. Sigaw ni Hazel dito. Parang wala sa sariling niligay niyang mga kamay sa mukha nito at sinili ito ng halik sa mga labi. God, parang totoong-totoo ang nangyayaring ito sa kanya. Nagulat si Johan sa ginawang yun ni Hazel. Naiinis siya dahil nangako siya sa kanyang sarili na hindi na niya ito pagnanasaan pa. And yet, heto na naman ang tukso. Paano ba niya tatanggihan ang kagandahang nasa kanyang harapan? Ang totoo ay bukas pa sana ng umaga ang flight niya pabalik ng Maynila ngunit hindi na siya matahimik. Lalo na nang marinig ang boses ng lalaking kasama nito kaya bigla niyang pinareschedule ng mas maagang flight niya at nabigla siyang madatnan ito naglalasing sa tabi ng pool. Nabitawan niyang hawak na bag at pumulupot ang mga braso niya sa katawan nito. Buong init niyang tinugon ng maalab nitong mga halik. Nakalimutan na naman niyang pinangako niya sa kanyang sarili. Hindi naman siya ganito kahina sa ibang mga babae. Halos ipagtaulakan na nga niya ang katawan sa kanya. And yet, sa babaeng ito bakit tila napakarupok niya. Parang hirap na hirap siyang pigilan ang init na nararamdaman. Nakailang pangako na siya sa sarili pero sa tuwing lalapit ang tukso ay para siyang kandilang nauupos. Kailan pa ba siya naging ganito karupok? Buong pananabik na inangkin niyang mga labi nito. Hindi niya maipaliwanag ang sensasyong lumulukop sa kanya habang hinahalikan nito. Shit! Ilang beses niyang minumura ang kanyang sarili. Alam niyang kahibangan nito. Pagkatapos niyang makuha ang gusto niya dito, ano na? Magagaya lamang ba ito sa mga babaeng nasaktan at pinaasa niya noon? Napahinto siya. Hindi niya alam kung saan siya humugot ng lakas para paglabanan ang init na nararamdaman. Mabilis siyang kumala sa pagkakayakap dito at bahagyang umatras. Umakyat ka na sa kwarto mo, sigaw ni Johan dito. Napakurap-kurap to. Hindi mo ba ako naririnig? Umakyat ka na sa kwarto mo bago pa mapunta kung saan itong kapangahasan natin. Mainit ng ulong sigaw niya dito. Saka lamang para natauhan si Hazel. Shit, hindi guni-guni to. Talagang nasa harapan niya si Johan. Pulang-pulang mukha niya dahil sa kahihiyan. Ano naman ba itong kalokohang ginawa niya? Ang baba na nga ng tingin nito sa kanyang sarili ay mas lalo pa niyang pinababa dahil sa inaasal niyang ito. Naginit ang mga matang tumakbo siya paakyat sa kanyang kwarto. Umiyak na niyakap niyang kanyang unan. God, wala na siyang tinitirang kahihiyan sa sarili niya. Nakakahiya na talaga itong ginagawa niya. Tumayo siya tagtungo sa banyo para mawala ang pagkahilong nararamdaman niya. Gusto niyang iuntog ang ulo sa pader. Baka sakaling matauhan siya. Ano na lamang ang isipin ni Johan sa kanya? Ilang beses na nga nitong sinigaw sa kanya na hindi siya nito gusto pero heto at binibigyan na naman niya ang kanyang sarili dito. Talagang napaka-cheap niya. Ganito ba siya pinalaki ng kanyang mga magulang? Parang wala na rin siyang pinagkaiba kay Lily sa pinagagawa niyang ito ngayon. Pumapatak ang luha niya habang naisip ang kahihiyang ginawa niya. Palagay niya iniinisip ni Johan na isa siyang pakawalang babae. Last na to. Next time mag-iingat na talaga ako. Aniya habang kinukuskus ng sabon ng katawan. Kamusta na raw siya? Tanong ni Ella sa kapatid habang kumakain sila ng almusal. Nakatuluyan niya ba yung mayamang lalaking kasama niya sa mall noon? Nagkibit-balikat si Ricky. Ewan, wala naman siyang nabanggit sa akin tungkol doon. Hindi naman namin napag-usapan yun. Napangiwi si Ella. Nag-aaksaya ka lang ng panahon sa kanya kuya. Mukhang nakadali na ng mayaman kaya hindi ka nang magugustuhan. Kaya kanya binasted, hindi ba? Malay mo naman, nagpapakipot lang yung tao. Sagot niya dito. Ang gwapo-gwapo ng ka-holding hands niya nung nakita ko siya sa mall sabi ni Ella. Kumuha ito ng pandesal at sinawsaw sa kape.
Kaya nga mukhang nagmamalaki na eh. Napaghahalata ka naman masyadong inggit sa kanya. Kantsaw niya sa kapatid. Ngi, bakit naman ako mainggit sa kanya no? Nakangusong sagot nito. Ayaw lang kitang paasahin, baka kasi umasa ka na naman sa kanya. Pairap ang dagdag nito. Mataas ang pangarap ng babaeng yun, malabong magustuhan ka nun. Hindi siya umimik. Kahit kailan na hindi siya nawala ng pag-asa kay Hazel, kahit pa nga binastad na siya nito nang misang magtangka siyang ipagtapat dito ang tunay na nararamdaman. Pero hindi ibig sabihin nun ay ganun na lang kadali siyang susuko. Pinahinga lang muna niyang kanyang puso, saka naging abala rin siya sa kanyang maliit na negosyo. Pero kapag may ginusto siya, hindi siya tumitigil hanggat hindi niya nakukuha. At gusto talaga niyang kaibigan ng kapatid niya. Hindi malaman ni Hazel kung paano titingnan si Johan kinabukasan. Nakatungo siya habang pinapatong ang pinggan sa harapan nito. Napansin ni Johan na umiiwas siya kaya parang nananadya pa to. Iinom-inom ka, hindi mo pala kaya, sita nito sa kanya. At saka sino may sabi sa'yong pakialaman mo yung mga alak ko? Nagagalit-galitan tanong pa nito sa kanya. Pasensya na, tipid na sagot niya. Ano pasensya na? Iaawas ko sa sweldo mo yung ininom mong alak, no? Alam mo ba kung magkano isang bote ng alak na binuksan mo? Kumunot ang noon ni Hazel. 50,000 pesos? Singal nito sa kanya. Yung boteng yon? 50,000 pesos? Hindi makapaniwalang sabi niya dito. Ngayon niya lang nalamang may ganong kamahal na alak. 2 buwang sweldo ko na yun. Parang maiiyak na sabi niya dito. Kaya next time, huwag kang basta-basta makikialam sa mga gamit ko, sabi nito sa kanya. Saka ano bang naisipan mo't bigla kang uminom? Hindi siya makasagot. Sino nga pala yung lalaking kasama mo kahapon? Siya ba yung sinasabi mo sa akin na gusto mo? Namulang mukha niya. Akala niya nakalimutan na nitong gawa-gawa niyang kwentong yon. Hindi pa pala. Napilitan tuloy siyang magsinungaling na naman. Oo, kapatid ng kaibigan ko. Nagyaya nga mag-date kami kahapon kaya lang. Sabi ko next time na lang. Just make sure na hindi ka magdadala ng lalaki dito. Babala nito sa kanya. Bakit ko naman siya dadalhin dito? Nakangusong sabi niya dito. Ano? Makikipagtagpo ka sa kanya sa ibang lugar? Sita nito sa kanya. Romolyo yung mga mata niya. Saan ba talaga siya lulugar? Pero hindi na lang niya inintindi ang sinasabi nito. Total ay wala rin naman talaga siyang balak magpaligaw kay Ricky. Kamusta na nga pala yung kaso ni Papa? Ano na nangyari sa investigasyon? Nawawala si Raul Falcon pero malakas ang mga ebidensyang nagtuturo sa kanya sa pagkamatay ng father mo. Malakas din ang kutob kung talagang may sabuatan sila ng madrasta mo. Sabi nito sa kanya. Alam ko, kaya kailangan kong mahanap ang phone ko. Nandun ang videong inamin nila yung mga ginawa nila kay Papa. Anaya rito. Anong pangalan ng kapatid na kaibigan mo? Bigla ay tanong ni Johan sa kanya. Nangunot ang noon ni Hazel. Bakit ibinalik na naman ito kay Ricky ang topic nila? Bakit mukhang interesadong itong makilala si Ricky? Bakit kailangan ko pang sabihin sa'yo? Nakangusong sabi niya dito. May mas mahalaga pang dapat unahin kesa sa kanya. Gusto ko may pakulong ang stepmother ko tang hayop niyang asawa, pati na rin si Lily na yun. Curious si Johan na makilalang lalaking tinutukoy ni Hazel. Naiinis siya na isang araw lang siyang nawala ay nakipag-date na kaagad dito sa lalaking yun. Ngunit hindi ba't dapat matuwa siya? At least ay wala siyang dapat na ipag-alala na baka may gusto ito sa kanya. Pagkatapos kumain ng almusal ay nagpatimpla siya ng kape kay Hazel. Inutusan din niya itong gumawa ng dessert base sa reseping ginugal niya. Gusto lang naman niya itong hindi mawala sa paningin niya. Habang nagkakape ay manaka-naka siyang napapasulyap dito. Paminsan-minsan di sumisilay ang ngiti sa mga labi niya habang napapatingin dito. Pero bigla niyang ilala yung paningin kapag nagagawi ang mga mata nito sa kanya. Ayaw niyang mahuli siya nito nakamasid dito. Hindi niya nga alam kung ano itong kahibangang pinagagagawa niya. Tumunog ang phone niya, kagad niya yung sinagot na makitang si Jamia ang tumatawag sa kanya. Hello, Jamia? Sinadya pa niyang lakasan ang pagkakabigkas sa pangalan dalaga para marinig yun ni Hazel. Yeah, wala naman akong ginagawa. Bahagya pa siyang tumawa kung ay nag-e-enjoy sa kausap niya kahit na wala namang nakakatawang sinasabi sa kanya si Jamia. Galing ako sa opisina mo. Sabi ng babae sa kabilang linya. Halatang mainit ang ulo base sa tono ng pananalita nito. Anong kalokohan to, Johan? Tungkol saan? Halos panas lamang na tanong niya. Nabalitaan ko nagpakasal ka na raw? Napabuntong hininga siya ng malalim. Sino naman nagbalita sa'yo niyan?
Tumayo at pansamantalang lumayo dahil ayaw niyang marinig pa ni Hazel ang seryosong pag-uusapan nila ng kapatid ni Samantha. Jamia, look, bago ka mag-conclude ng kung ano-ano, let me explain. May consent si Samantha tungkol doon. Anyway, it will only last for 6 months. Actually, 3 buwan na lang pala. Matatapos ng kasunduan yan. But why? Naguguluhan tanong ni Jamia sa kanya. Anong palabas ba to ha, Johan? Kung sino man chismosa nagbalita nito kay Jamia, hindi siya natutuwa. Maabang paliwanag, Jamia, but please, bago ka mag-isip ng kung ano-ano, walang namamagitan na kahit na ano sa amin ni Hazel, okay? Sabi mo PA mo lang siya. More than PA na palang nangyayari sa inyo. Nagtatampong sabi nito sa kanya. Hindi ba dapat pinaalam mo na lang sa akin ng totoo? Hindi siya makaimik. Kung tutuusin na ilabas na ito sa personal niyang buhay dahil wala nang babae nag-uugnay sa kanilang dalawa. But since parang pamilya ng turing niya rito ay alam niyang nagkamali siya, nailihim dito tungkol sa kasunduan nilang ito ni Hazel. For sure hindi alam ni na dadin tungkol dito. Tanong nito sa kanya. Naisip kong hindi naman nila kailangang malaman kung bakit ginawa ko yung Jamia. Sagot ni Johan dito. May nangyayari ba sa inyong dalawa? I mean, nagtatalik ba kayo ng babaeng yun? Of course not. Maagap na sagot ni Johan. Shit, hindi na niya kailangang sagutin pa ang tanong na ito ni Jamia. Wala siyang obligasyong magpaliwanag and yet bakit parang nagigilty siya. Hanggang kailan kaya magagawang pigilan ni Johan ang nararamdaman niya kay Hazel? Ano ang gagawin ni Jamia ngayong alam na niya isang kasunduan lang ang namamagitan kay Hazel at Johan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.